5 haligi ng Islam at 6 na paniniwala. Gabay para sa lahat ng Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasama niyo muli ako si Legendary para sa karagdagang kaalaman at kwento sa Islam. Sa episode na ito aking tatalakayin ang 5 haligi ng Islam at 6 na paniniwala, 6 articles of faith, ang mga pundasyon ng ating relihiyon. Bakit mahalaga ang mga ito sa ating pananampalataya? Ano ang aral na naidudulot ng bawat isa? Samahan ninyo ako sa isang masinsinang talakayan na puno ng mga kwento, aral at kaalaman na magbibigay inspirasyon sa ating lahat. Part 1. 5 haligi ng Islam, 5 pillars of Islam. 1. Shahada, pagpapahayag ng pananampalataya. Ang shahada ang ugat ng pagiging Muslim. Sa pamamagitan ng shahada, kinikilala natin si Allah bilang nag-iisa, walang kapantay, at si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, bilang kanyang huling sugo. Quran, at hindi ko nilikha ang jinn at tao maliban upang ako ay kanilang sambahin. Surah Adh-Dhariyat 51 verse 56. Hadith, sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang sinumang magsabi ng La ilaha illallah ng may buong pananalig, mula sa kanyang puso ay papasok sa paraiso. Ang Sahih al-Bukhari, kwento. Noong panahon ng Propeta Muhammad, si Abu Bakr as-Siddiq, kalugdan siya ni Allah, ang kanyang pinakamalapit na kasamahan, ay nagdala ng napakaraming tao sa Islam sa pamamagitan lamang ng shahada. Isa na rito si Uthman ibn Affan, na kalaunan ay naging isa sa mga khalifa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na ang shahada ay hindi lamang para sa individual na pananampalataya, kundi para rin sa pagpapalaganap ng mensahe ni Allah. 2. Sala, pagdarasal. Ang sala ay ang araw-araw, nating koneksyon kay Allah. Sa bawat pagyuko at pagpapatirapa, kinikilala natin ang kanyang kadakilaan. Quran, ipanalangin mo ang iyong Panginoon bago sumikat ang araw at bago lumubog ito, at magpatirapa sa kanya sa bahagi ng gabi bilang papuri. Surah Qaf 50 verse 39-40. Hadith, sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang pagitan ng isang tao at ng kawalan ng pananampalataya ay ang pagpapabaya sa pagdarasal. Sahih Muslim. Kwento. Noong panahon ng propeta, may isang Bedouin na pumunta sa masjid ngunit nagdasal ng mali ang paraan. Tinuruan siya ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, kung paano magdasal ng tama. Sinabi niya, kapag nagdasal ka, manalangin na parang ito na ang iyong huling pagdarasal. Ang aral dito ay dapat nating pagsikapan ng pagiging wasto sa ating sala at gawin ito ng buong puso. 3. Zakat, pagbibigay ng kawanggawa. Ang zakat ay isang paraan upang linisin ang ating yaman at matulungan ang mga nangangailangan. Quran, at magbigay kayo ng zakat sapagkat ito ay naglilinis sa inyong mga yaman. Surah At-Tawbah 9 verse 103. Hadith, sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang yaman ay hindi bumababa dahil sa pagbibigay ng kawanggawa. Sahih Muslim. Kwento. Noong panahon ni Umar ibn al-Khattab, ang sistema ng zakat ay napakahusay na halos walang mahirap na tao sa lipunan. Isang araw, habang naglalakad siya, narinig niyang may batang umiiyak. Nang malaman niyang ang ina nito ay walang maibigay na gatas dahil nag-aayuno, agad niyang binigyan ng tulong ang pamilya upang hindi sila magutom. Ipinapakita nito na ang zakat ay hindi lamang tungkulin, kundi isang anyo ng pagmamalasakit sa lipunan. 4. Saum, pag-aayuno sa Ramadan. Ang saum ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis ng gutom at uhaw, kundi tungkol sa paglinang ng disiplina at pagkakaroon ng malapit na relasyon kay Allah. Quran. O kayong naniniwala, yung pag-ayuno ay itinakda para sa inyo gaya ng itinakda para sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay magkaroon ng takot sa Diyos. Surah Al-Baqarah 2 verse 183. Kwento. Noong panahon ng propeta, si Bilal ibn Rabah, kalugdan siya ni Allah, ay kilala sa kanyang dedikasyon sa pag-aayuno. Kahit tag-init sa disyerto, siya ay nag-aayuno ng buong puso at madalas magdasal ng ganito. O Allah, bigyan mo kami ng lakas upang magampanan ang aming tungkulin. Ang kwento ni Bilal ay isang inspirasyon sa ating lahat na maging matatag sa ating pananampalataya. Kahit sa gitna ng hamon. 5. Hajj, paglalakbay sa Makkah. Ang Hajj ay ang pinakapambihirang karanasan para sa isang Muslim. Sa pamamagitan nito, nararanasan natin ang pagkakaisa ng ummah at ang kababaang loob sa harap ni Allah. Quran. At ang Hajj sa Bahay Kaaba ay isang tungkulin ng sangkatauhan kay Allah para sa mga may kakayahan. Surah Ali Imran 3 verse 97. Kwento. Noong unang Hajj ng propeta, sinabi niya sa mga tao,
ang inyong buhay ari-arian, at dangal ay banal tulad ng kabanalan ng araw na ito. Sa araw na yon, libu-libong tao ang nagturo sa kanilang sarili na ang Hajj ay hindi lamang paglalakbay, kundi isang paalala na tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Part 2, 6 na paniniwala, 6 Articles of Faith. 1. Paniniwala kay Allah. Si Allah ang makapangyarihan, nag-iisa na't walang kapantay. 2. Paniniwala sa mga anghel. Halimbawa, si Jibril ang nagdala ng Quran kay Propeta Muhammad. 3. Paniniwala sa mga aklat. Ang Quran ang gabay para sa sangkatauhan. 4. Paniniwala sa mga propeta, sina Ibrahim, Musa, Isa, at si Muhammad, sumakanila nawa ang kapayapaan, ay ang huling propeta. 5. Paniniwala sa araw ng paghuhukom. Ang lahat ng gawa ay huhusgahan. 6. Paniniwala sa qadar, tadhana. Lahat ng bagay ay ayon sa plano ni Allah. At dito nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa 5 haligi ng Islam at 6 na paniniwala. Ang mga ito ay nagbibigay liwanag at direksyon sa ating buhay bilang Muslim. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito upang mas marami ang makinabang sa kaalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.